So, for the problem 4 naman po is, mag-ask po the user na 5 beses na mag-enter ng temperature and i-identify po kung cold, warm, or hot yung temperatures na in-input po nila or niya. So, same goes lang din po dun sa problem 1. Meron din po ako ditong for loop na mag-a-ask kay user na mag-input ng temperature or mag-input ng number ng 5 beses po. So, mag-iterate po siya simula kay 1 hanggang 5 po. So, 5 times po siyang iikot or mag-a-ask kay user. Tapos, ito naman po is siya yung prompt na kukuha ng input and iko-convert po niya into integer. So, dito po sa temperature siya yung mag-i-store nung input ni user. Sa loob naman po din ng for loop is nag-define po ako ng function na check temperature and may parameter na temp. So, yung function po na 'to, siya yung magche-check kung yung temperature po ba is cold, warm, or hot. Dito naman po sa first, conditional check, siya po yung nagche-check kung yung temp or yung temperature po is less than 20. If less than 20 po siya, magre-return siya ng string cold. While if yung temp naman po is less than or equals to 30, magre-return naman po siya ng string na warm. Else, kung wala naman po dito sa nabanggit na values, magre-return po siya ng string na hot. So, dito po, pinrint ko lang po um, yung function na check temperature tsaka yung value po. So, tatawagin niya po si function. Ito po yung function call. Tapos, ipiprint niya po kung ano ba yung um, dapat na result based dun sa in-input po ni user. So, pag niran po natin to, for example, 5 beses po siya magtatanong. So, for the first, 13, so cold po siya. Pero kung 45, magiging hot na po. Kung 31, 32, hot naman din po. 30, warm. Kung 24, warm din po. So, yan po, umikot po siya ng 5 beses or nag-print po siya ng 5 beses. So, that's all for problem.